Bali po yung purpose of travel ng client ko ay i-visit yung boyfriend niya. Bali, visit visa po yung hawak niya. Actually, over-prepared po siya at sobrang excited sila sa flight nila. Pero, pagdating po sa immigration ay merong document na hinanap na hindi nila in-expect. Actually, hindi ko rin in-expect talaga na hahanapin yun sa kanya. So, ito po yung message niya sa akin. They're asking for my job order contract. I don't think I have any copy po. Ngayon, hindi namin ito siya inasahan kasi nag-resign naman na siya sa work niya. So, kinabahan po siya dahil wala po siyang dalang kopya nito. And sabi ko sa kanya na sabihin niya sa officer na wala siyang dala, pero naghahanap pa rin yung officer ng kahit anong proof talaga or kahit photos lang daw ng job order contract niya. Tsaka sinabi din na baka meron siyang pwedeng i-contact na para isend sa kanya yung copy. Yun yung sabi ng immigration officer. Actually, meron po siyang dalang affidavit of support and guarantee pero hindi naman ito hinanap sa kanya. Ayun nga, sa Philippine immigration po ay case by case basis po talaga. Minsan, dala natin yung mga necessary na travel documents talaga pero possible na ibang documents yung hahanapin ng immigration. Kaya naman be over-prepared po talaga kung ano po yung mga possible nyong isagot sa immigration. Make sure na meron po kayong mga proof na bit-bit. So sabi po dito ng client ko, sinabi ko po na wala akong dala kasi di ko naman alam na kailangan kasi nag-resign naman na po ako. So kung the same po kayo ng case ng client ko, kung for example, i-mention nyo po sa immigration na meron kayong work before pero kaka-resign lang, possible na maghahanap pa rin po sila ng documents na galing sa previous work nyo. Parang sinabi ng officer na parang kailangan mong maghanap ng paraan para maipakita yung job order contract. So kaya naman buti na lang at na-contact niya po yung ka-work niya before and sinend sa kanya yung kontrata ng work niya dati. So nung nag-message na siya na, "Ma'am, I went through, thanks po." Talagang na-relieve din po ako na inallow na siya ng immigration officer na umalis. So bali po ang ginawa po nila nung nasa immigration na po sila, magkasabay po sila first pumunta sa isang lane sa immigration officer pero nauna pong natapos yung boyfriend niya. So bali sinabi daw po ng immigration officer sa boyfriend niya na maghintay ka muna kasi kailangan ko pang interviewin yung girlfriend mo. So kahit na magkasabay po kayo, possible na ikaw na Filipino ay gigisahin ka pa sa immigration officer or i-interviewin ka pa. So ngayon, para sa mga nagbabalak po na mag-travel, nakasama po yung sponsor, hindi po ibig sabihin na kahit nakasama po yung sponsor natin ay okay na, hindi nyo na kailangan pang mag-prepare ng mga travel requirements. So hindi po ganun. Kahit nakasama nyo po yung sponsor nyo, the same po yung mga requirements na dapat nyong ihanda kasi hindi naman po kayo magkasabay and individual po talaga yung inspection sa immigration.